And shoutout everyone. Ayan, good afternoon, good morning, and good evening po sa lahat ng mga kalingap. Ayan, shoutout mga bro and sis. Shoutout sa aking mga kababayan sa mga patuloy na sumusuporta po sa kalingap. Thank you guys so much. So ngayon, ito na nga si Andy Kayakap ay nagsalita na at sinabi niya ay hindi daw siya nagkulang. So ayun, yun na nga yung sinasabi natin kagabi na hindi siya nagkulang sa paalala. Diba? So, tama yung aking, ang aking naisip na yun talaga ang kanyang isasagot. Yun naman talaga ang ating hinihintay eh, na makuha yung kanyang saloobin, na kanyang opinion at reaction. Yung magpapaliwanag, hindi kailangan magpaliwanag ni Bro Andy Kayakap dito. Kasi unang-una, hindi siya yung gumawa ng pagkakamali. Hindi siya yung gumawa nung issue na gano'n, na ginawa ni Rhea. Ang dapat na magpaliwanag dito ay si Rhea. Kung bakit may mga gano'n siya, mga sinasabi dito kay Kalinga Prab. So, siya ang dapat na magpaliwanag. Dito kay Bro Andy, kailangan niya lang makuha na natin siya ng pahayag, ng opinion, ng reaction, base doon sa ginawa ni Rhea. At ito na nga, nagbigay na nga siya ng kanyang opinion, na ang sabi niya, wala siyang kinalaman sa ginawa ni Rhea. At ako naman ay, para bang ma-agree din ako kay Bro Andy na wala siyang kinalaman. Diba? Kasi sabi ko nga, diba, sa inyo, nung una ko na live, wag nating idadama yung mga taong konektado dito kay Rhea, maging si Joy, si Nanay Imelda. Kasi ang kasalanan ni Rhea, kasalanan niya lang. Hindi naman kasalanan ni Rhea, may kasalanan din ni Joy. Kasalanan din ni Nanay Imelda at kasalanan din ni Andy Kayakap. Hindi nila alam yon. At sinabi naman nila in public na hindi nila alam. Hindi naman ganun kadali na sabihin ni Bro Andy Kayakap na wala siyang kinalaman doon is in public. Kung meron siyang kinalaman, mapapabulaanan niya ni Rhea na meron kang kinalaman dito. Siyempre, nakapublic po yun. At maririnig ni Rhea kung totoong may kinalaman si Andy Kayakap, abay, magdi-disagree si Rhea. Pero dahil sinabi niya yun in public, ibig sabihin, wala naman talaga siguro siyang kinalaman. Kasi shinout-out niya in public, di ba? At saka yun nga, nagpaliwanag siya na kaya hindi siya gaanong nakapag-live, nakapagbigay ng opinion tungkol dito sa nangyaring ito dahil siya ay may nararamdaman. Siya po ay masama ang kanyang katawan, ang kanyang pakiramdam. Na alam ko na talagang may dinaramdam ito si Bro Andy Kayakap nung after pa nung bagyo. Na hanggang ngayon ay dinaramdam pa rin at meron din itong pinagdadaanan na meron ako narinig ng mga nag-reaction tungkol sa kanya, tungkol sa pamilya niya na inaasikaso niya. So, kaya hindi na niya ito nakakausap si Rhea gaano, halos isang buwan na daw na hindi nakakausap. At may nakapag-comment nga din doon na napanood ko din na ilang araw pa lang nakakalipas ay napanood din natin yung unboxing no, ni Bro Andy na naandun si Nanay Imelda. So, ayun, syempre siguro hindi rin maisip ni Bro Andy Kayakap na magagawa ito ni Rhea dahil kampante siya na hindi gagawa ng ganito ito si Rhea dahil sabi niya nga hindi siya nagkulang ng paliwanag o hindi siya nagkulang ng paalala dito kay Rhea, maging kay Joy at maging kay Nanay Imelda. Siguro pinapaalalanan niya mga dapat gawin at hindi dapat gawin dito sa community ng Kalinga. Pero dahil sa tingin ko si Rhea ay na-brainwash. Sa tingin ko ha. Na-brainwash siya na ang isang tao kasi kapag na-brainwash kahit banlawan mo yan, wala, medyo parang mahirap tanggalin yan eh. Kasi ang nag-sorry po ay si Joy at hindi po si Rhea. So doon pa lang sa part na yun para bang diba? Para bang nakakataas ng isang kilay. Bakit si Joy? Bakit hindi si Rhea ang humingi ng sorry? At ang tanong, paano nag-sorry si Joy? Si Kalinga Prab ba ang unang nag-reach out sa kanya? Saka nag-sorry si Joy? On behalf of her sister? O si Joy ang nag-reach out kay Kalinga Prab una? Hindi na kasi natin alam eh. Kasi there's a big difference kasi dyan eh. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang yan. Kung si Kalinga Prab ang nag-message kay Joy, ang unang nag-reach out, at si Joy saka si Joy nagsabi ng pasensya na, saka si Joy nagsabi ng paumanin, sorry para sa kanyang kapatid, nung siya ay na-reach out ni Kalinga Prab. Or si Joy ang kusang nag-reach out kay Kalinga Prab. Paano? Kasi ayon doon sa pagkaka-message kasi sa comment kasi ni Kalinga Prab, nang analisahin ko para bang siya yung una na nag-message kay Joy. Tama ba ako mga sis?
Kasi sabi ko, malaking pagkakaiba yun eh. Kung si Joy ang nag-reach out, may pagkukusa. May na-realize siya na kailangan hingin ng tawad kay Kalinga Prab eh. 'Di ba? Na kailangan humingi ako ng paumanhin kay Kalinga Prab. Siya na yung magre-reach out. Yung sabi ko, napakalaki ng pagkakaiba. Sino ang unang nag-reach out? At paano nag-sorry ko si Joy? But anyway guys, ganun pa man nakapag-sorry na si Joy. At hihintay pa ba natin mag-sorry si Rhea? Humingi siya ng paumanhin? O para sa akin, kung nararapat na humingi siya ng paumanhin, dahil na-realize niya na mali siya, but it should be done sincerely. Kailangan kapag ka nag-sorry ka, kailangan, genuine yung sorry. Kasi kung sorry ngayon, mamaya, ganun ulit, wala din silbi. So, kailangan pagka nag-sorry ka, buo yung loob mo, pag-sorry mo, na talagang, yung paninindigan mo yung pag-sorry, ipapakita mo kay Kalinga Prab na talagang nag-sorry ka talaga at yun ay tunay at hindi po yun what. Matatanggap po. Kasi sorry is a magic word. Di ba sabi nila, sorry is not enough. Yes, not enough. Kaya nga may mga gagawin ka pang mga bagay para yung sorry mo na yun ay mapatunayan na nag-sorry ka talaga. Yun ang mahalaga doon eh. Di ba? Mga sis, tama ba ako? Kaya nga sinabi, sorry is not enough. Oo, hindi talaga yan sapat. Dapat meron ka pang mga gagawin para mapatunayan mo na ang sorry mo ay sapat. Para mapakita mo na ang pag-sorry mo ay totoo, sincere, at hindi huwad. Dapat papatunayan niya ni Rhea. No, ang unang gagawin ni Rhea ay humingi siya ng paumanhin, mag-reach out siya kay Kalinga Prab, hindi si Joy, at hindi si Nana Imelda, at hindi si Bro Andy, pagko si Rhea ang gumawa ng moves. Diba? Para kahit paano, maibsan yung mga galit ng mga viewers, mga solid supporters ng Kalingap. Diba? Kasi nakakadismaya po talagang sobra. Dami po talagang nadismaya. Maging kami po sa Karaba. Kaya nakapag-decide na tanggalin si Rhea. So, yung mga sis, mga bro, itong nangyaring ito na ginawa ni Rhea. Ano to eh, para bang, sabi ko nga, everything happens for a reason. Na, kaya ito nangyayari, para malaman eh. Kasi kung hindi ito nangyari, hindi natin alam. Hindi rin alam ni Kalinga Prab. O maging si Kuya Van.